Mga kwentong pambata. Prinsesa Pepperina. Noong unang panahon sa isang malayo at mumunting kubo, may namuhay na isang djinn. Mayroon siyang isang napakagandang hardin. Punong-puno ito ng mga puno at iba't ibang mga bulaklak na tinrato niya ng may pagmamahal. Napakamakapangyarihan ng djinn na ito. At saan niya nakukuha ang kapangyarihan? Sa tulog. Mananatili siyang gising ng 18 taon at pagkatapos nito, magsisimulang magsara ang kanyang mga mata. Panahon na ba ulit para matulog? Kung ganun mga bulaklak, kailangan ko nang magpahinga ngayon. Habang natutulog ako, ang mahik akong mag-aalaga sa inyo. At dito, siya'y matutulog ng napakahimbing ng 18 taon. Ang mga bulaklak sa kanyang hardin ay mahal na mahal siya. At sila'y malungkot na ang djinn ay mag-isa. Kailangan niya ng kasama. Dinalhan ako ng hangin ng balita tungkol sa isang diwata na pumapasyal bawat taon. Magdasal tayo sa kanya? Oo, magdasal tayo. Nagdasal ng taimtim ang buong hardin para marinig sila ng diwatang ito. Hello! Tinawag niyo ba ako, magagandang bulaklak? Sinabi ng mga bulaklak na hinihiling nilang may kasama sana ang amo nila na mabuhay. Talaga namang mukhang mahal na mahal ninyo ang inyong amo. Kung ganon, bibigyan ko ang djinn ng isang masayahing anak. At kaya, gumawa siya ng isang malaking itlog ng emerald sa ilalim ng punong paminta. Mababasag lamang ito pag nagising ang djinn. Kaya, bantayan ninyong mabuti. Paalam na! Paglipas ng mga taon, nagtiyagang bantayan ng mga bulaklak ang higanting itlog hanggang sa pagtatapos ng 18 taon. Gising na siya! Ang hardin ay punong-puno ng tuwa sa paglabas ng djinn. Labis ang pagkagulat niya pagkakita sa itlog na nandoon. Ano kaya ito? Biglang nagsimulang mabasag ang itlog at ang lahat ay nanood sa pangyayari. Isang sanggol? Paano naman siya napunta dito? Tiningnan naman siya ng sanggol na may berdeng mga mata na tumunaw sa puso ng djinn. Napakarikit mong bata ka. Sa tingin ko'y dito na lang kita palalakihin sa aking tahanan. Nagdiwang ang lahat ng bulaklak pagkarinig nito. At kaya ang sanggol na pinangalan ng Pepperina ay lumaking masayahin tulad ng sabi ng diwata. Sobrang napakamaalagain niya. At napakaganda rin ang kanyang boses. Ang djinn at si Pepperina ay palaging makikitang nag-uusap at nagtatawanan ng tuloy-tuloy kasama ang isa't isa. Ngunit nang malapit nang matapos ang 18 taon, nagsimula nang antukin ng unti-unti ang djinn. Ay nako, kapag natulog ako, sino ang mag-aalaga sa aking tinatanging Pepperina? Habang nag-aalala ang djinn tungkol dito, si Pepperina ay nasa kalaliman naman ng kagubatan. La la la. Oh! Paumanhin pero sa sobrang ganda ng boses mo, di ko napigilang mapatigil sa ginagawa ko. Ako nga pala si Luis. Ako si Pepperina. Unti-unting nagsimulang mag-usap ang dalawa at kaunti pa'y nabighani na sa isa't isa. Pepperina, ikaw na ang pinakamagandang babaeng nakilala ko. Maaari ka bang sumama sa akin pabalik ng palasyo para maging aking asawa? Gustong-gusto kong gawin yon kasama ka. Ngunit kailangan nating tanungin ng aking ama. Halika, kukumbinsihin ko siya. Pagkarating nila, nagtago si Luis sa mga talahib, habang si Pepperina naman ay kinausap ang djinn. Ama, may gusto akong itanong sa iyo. Ano yun, mahal ko? Kasi kapag natulog ka na sa susunod na 18 taon, ano na ang gagawin ko ditong mag-isa? Nawala ang ngiti ng djinn dahil kinakatakot niya ang tanong na ito. Pues, iniisip ko na rin ang bagay na yan at nasa tamang edad ka na para humanap ng mamahalin mo. Hayaan mong hanapan kita ng taong magmamahal sa'yo. Talaga? Pero kailangan siya'y karapat-dapat para sa iyo. Isang taong Magandang lalaki? Ano? Hindi. Ibig kong sabihin,
Ngunit hindi na siya nakikinig pa. Siya ay pumalakpak at mula sa talahiban ay lumabas si Luis at ikinagulat ito ng labis ng gin. Ama, siya po si Prinsipe Luis at kami ay... Nagmamahalan na kami. Hindi ba? Nakakatuwa po yon, Ama. Nagmamahalan? Kailan mo lang ba siya nakilala? Nakilala ko siya, ilang minuto lang nakalipas. Pero unang tingin ko pa lang, alam ko nang totoo itong pag-ibig. Ginoo, kaya kong ipangako sa inyo na palagi kong aalagaan ang inyong anak na babae. Magpoprotesta na sana ang Jean dito. Ngunit nakita niya kung gaano kasaya si Pepperina sa mga bisig ni Luis. Kung ganon, kung mahal mo talaga siya, binibigay ko ang aking basbas. Yay! Maraming salamat po, Ama! Pagkatapos nito, inimpake ni Pepperina ang lahat ng kanyang mga gamit at naglakbay papunta sa palasyo ng prinsipe. Kumaway siya ng isang malungkot na paalam sa kanyang ama. Ang kawawa nating amo. Kinabukasan, malungkot siya dahil wala na si Pepperina. Siya'y nag-anyong kalapati at lumipad para hanapin siya. Pagkakita niya sa karwahe nila, lumapit siya at nakita si Luis at Pepperina na masayang nag-uusap at nakangiti. Mukhang masaya naman siya. Nag-alala ako para sa wala. Lumipad siya pabalik sa bahay at sinubukang matulog. Ngunit hindi pa rin siya naging masaya. Hindi na tama ito, ngunit pupunta ako ng isang beses pa. Ngayon naman, nagpalit-anyo siya sa isang agila. Lumipad siya ng matayog at nakita ang karwaheng pumapasok sa mga gate ng palasyo. Nakita niya ang mga ngiti nila sa isa't isa. Mukhang talagang nagmamahalan sila. Pues ngayon sigurado na ako na magiging masaya siyang wala ko. Kaya ang Jean na nasiyahan sa wakas ay nakatulog na. Ngayon, sa mga iilang na unang taon, nanatiling malapit si Luis kay Pepperina. Ngunit di naglaon siya'y naging abala sa administrasyong pangkaharian at minsan ay kailangang iwan niya ang kanyang asawa. At dahil magandang lalaki si Luis, maraming babae ang nagbibighani rin sa kanya. Nagsiselo sila kay Pepperina at madalas siyang sinusungitan ng mga ito. Ano namang klaseng pangalan ang Pepperina? Nagkaroon ako ng isang aso na sinamon ang pangalan. At napakapangit ng suot mo. Magaganda pa ang suot ng mga utusan dito. Ano bang nakikita sa'yo ng binatang prinsipe? Siya ay sumasaya sa bawat pagbalik ni Luis sa kanya. Ngunit pag nag-iisa, siya'y tuloy-tuloy na kinukutsa ng mga babae. Isang araw, dinala siya ni Luis sa isang lihim na kwarto at ipinakita ang isang magandang espada. Kamangha-mangha naman. Pero Luis, bakit hindi mo ito ginamit kahit kailan? Ito ang huling regalo ng aking ama na pumanaw na. Napaka-espesyal nito. At gusto kong malaman mo ang tungkol dito. Sa kasamaang palad, hindi nila alam na mayroon palang nakikinig sa labas lamang ng pintuan. Makinig, tingin ko'y may paraan para mapatalsik natin ang prinsesa mula sa palasyo. Tama, gawin natin yon. Nung sumunod na araw, habang naglalakad-lakad, nakita ng prinsipe ang isang pamilyar na bagay sa lupa. Pagkakuha nito, nagulantang siya nang makitang ito ang espada ng kanyang ama. May isang taong sumira at tumunaw sa aking espada! Mga kawal, dapin niyo ang salaring sumira ng espadang ito! Naghanap ang mga kawal at pinadala ang mga babae sa palasyo sa prinsipe. Kayo ba ang may kasalanan dito? Hindi po kami, kamahalan. Hindi namin gustong sabihin ito, ngunit si Prinsesa Pepperina ang gumawa nito. Nakita namin kinuha niya ang espada, ngunit hindi namin alam kung bakit. Naggalit ng husto si Luis, lalo na nang maisip niyang walang ibang taong nakaalam tungkol sa espada, kundi si Pepperina. Ipatawag si Pepperina dito ngayon din! Ikinagulat ng husto ni Pepperina nang ipatawag siya ni Luis. Mahal ko, may problema ba? Nakuha mo pa akong tanungin ng ganyan pagkatapos mong sirain ang espada ng aking ama? Umalis ka sa palasyo, ngayon din! Ang kawawang si Pepperina ay nagdadalamhati at siya rin ay litong-lito.
Sinubukan niyang magpaliwanag ngunit ang prinsipe na labis ang inis dahil sa natunaw na espada ay di nakinig. Sa huli, si Peperina ay tumalikod na lang at umalis. Malungkot na naglakad si Peperina pabalik sa bahay ng Djinn. Umaasang gising na siya sa kanyang pagbalik. O maganda't marikit na ibon, ang swerte mo namang may pakpak ang maghahatid sa'yo. Pagkasabi nito, ang ibon pala ay ang Djinn at napaiyak si Peperina sa lungkot pagkakita niya dito. Mahal kong anak, anong nangyari? Kinuwento ni Peperina sa kanya ang lahat tungkol sa espada. Mahal ko, minahal mo siya agad-agad. Hindi ka niya nakilala ng sapat upang malaman ang iyong likas na ugali. Halika, ihahatid kita sa bahay. Samantala sa palasyo, nagdadalamhating naglalakad si Luis sa koridor nito. Nang biglang, may narinig siyang nagbubulungan sa paligid. Ang hangal na si Peperina ay wala na. Gumana ang panloloko natin. Anong panloloko? Naggulat ang mga babae at nang makita ang mga galit sa mata ni Luis, umamin sila sa kanilang ginawa. Hindi ka panipaniwala. Umalis kayo sa kaharian ko at huwag na kayong magpapakita dito kahit kailan pa man. Naku, Peperina, anong ginawa ko? Nagmamadaling tumungo agad si Luis papunta sa bahay ng Djinn hanggang marating na niya ito. Peperina, bebe ko, pakiusap. Wala kang kasalanan. Dapat pinakinggan kita. Patawarin mo sana ako. Luis, masaya akong alam mo na ang katotohanan sa wakas at pinapatawad na rin kita sa nangyari. Pakiusap, sumama ka na sa akin pabalik ng palasyo. Patawad, Luis. Nagpasya akong manatili dito kasama ang ama ko. Siya lamang ang tanging nakakakilala kung sino talaga ako. Pero, Peperi! Pinal na ang desisyon ko, Luis. Pakiusap, irespeto mo at umalis ka na. Pagkasabi nito, umalis na siya at bumalik sa loob ng bahay. Napabuntong hininga si Luis at saka napaupo. Maling-mali ang ginawa ko. Mananatili ako dito at magsisisi hanggang mapagtanto mo kung gaano ako nagsisisi sa ginawa ko. At kaya nanatili siya. Tinitiis ang maiinit na araw at magiginaw na gabi. Naawa ang mga bulaklak sa kanya at pinakain siya ng mga prutas ng hardin. At ang Djinn ay dumudungaw sa bintana araw-araw at nag-aalala. Peperina, kailangang lumabas ka na sa kanya. Sigurado naman sa ngayon ay alam mo na kung gaano kanya talaga kamahal. Ngunit ama, sinaktan niya ako. Hindi ko siya mapapatawad. Ay, pagpalain ng batang ito. Nalaman na ni Peperina kung gaano siya kamahal ng prinsipe, ngunit nagmaktol pa rin siya. Naku, mukhang may paparating na isang napakasamang bagyo mamayang gabi. Ano? Labis ang aking pagkaawa sa kawawang si Luis. Si Peperina ay lumingon upang itago ang kanyang pag-aalala. Nang biglang, ang mga ulap ay napuno ng pagkulog at nagsimulang umulan ng napakalakas. Sa kabila nito, si Luis ay hindi gumalaw. Oh, Luis! Hindi na kinaya ni Peperina na tiisin siya at tumakbo siyang papalabas. Humingi na rin siya ng paumanhin kay Luis at agad-agad na nawala ang bagyo. Si Peperina at Luis ay nagulat sa nangyari, ngunit hindi pinansin ang biglaang pagtigil ng malakas na bagyo. Tumingin ang Djinn sa himpapawid at kumindat. Wala nang mas maganda pa kaysa sa makitang masaya ang iyong anak.